Pero bakit ko gagawin yon? And I said, well, I'm marrying a politician. I'm marrying a public servant. Iniintriga ngayon ako. Ay, si Corina nagpapagamit. Ang sagot ko naman sa kanila, walang pwedeng gumamit sa akin kung hindi ko gugustuhin. Dahil hindi naman ako yung tipong babae at mamamahayag na basta magpapagamit kung hindi ako payag. As na tinagal ka na ng pag-iwas ko po sa politika, ay isang tao lang po ang pinayagan mong makagamit sa akin. At hindi lang po ako magpapagamit sa politika sa kanya, papakasalan ko pa siya. Yan po ay walang iba kundi si Senator Mar Rojas. Ang sabi sa akin ni Senator Rojas, do not talk about politics, ha? Do not talk about charter change. You are not a politician. You are a wife. Ang sagot ko sa kanya, excuse me, I am not your wife yet. So I can still talk to you as Corina Sanchez. At yun po ang gusto ko lamang sabihin. Dahil sa... And you cannot stop me from campaigning for you. Because I honestly believe, and in every court on earth, not only in the Philippines, but on every planet in the galaxy, in all confidence I will say, you are the one and only presidential candidate whom I can trust my life with. And I can challenge everybody in any forum, on any country, on any planet in the galaxy. Do you know of any anomaly that Mar Rojas has been into? And nobody, in all confidence I know, can stand before me and say, ay, meron siyang C5. Ay, meron siyang pinatay na tao. Ay, meron siyang bahay sa Dasmariñas na hindi maipaliwanag kung saan ang galing. Bernadita Inocencio po. Bakit yung lumapit dito sa abogado? Gusto ko lang sanang naghanap ako ng hustisya po para sa yung kaso namin ni Corina. Kasi hindi naman ako nabubog dahil sa trabaho. Nabubog po ako doon sa pag-boyfriend niya ng sabay-sabay. 3 po din kasi niya. Gano'ng katagal na trabaho? 4 months lang po. Doon sa loob ng 4 months na yun, sabi mo na namaltrato ka? Wala naman, hindi naman niya ako kinanang. Namaltrato lang niya ako dahil lang nasa doon sa boyfriend niya. Nag-aaway sila. Pati ako kinamay. Ano paliwanag mo nga? Medyo malabo. Paliwanag mo yung kung ano yung tungkol sa boyfriend. Kasi po si Paul Aquino, ano niya yan, ng ka-live-in partner niya po. Doon siya tumitira sa bahay ni Paul Aquino sa Phil Air, Monday to Friday. Doon siya natutulog. Ako lang doon sa Emerald. Doon. Umuwi lang siya doon pag nagkikita ulit sila ni Petre. Yung Jimenez ang apelido pag umaakyat doon. Kasi nakalat sa ibaba Jimenez ang apelido. Kinsina sa tapusan sila nagkita doon. Ngayon, ang sabi ni Corina sa akin, baba ka sa ibaba dito sa lobby. Magdamag ako doon. Sabi niya, sakali kung sa Paul Aquino pumunta, sabihin mo nga, pinababa kita dahil may idadrop ako. Sabi ko sa kanya, ako po ma'am. Nakatulog naman ako. Ilang beses nangyayari pag ganitong pangyayari? Kaya ka ba?
dumadating yung si Frederick doon. Maraming bisis po. Maraming bisis na kaso lang. Wala na siguro tiwala si Pulakino sa kanya. Sino na doon? Bali nagkita sila. Nakita ba sila ni Frederick Jimenez? Tsaka ni Paul Aquino, nagkita sila. Hindi si Pulakino, si Corina lang. Doon. Oo, sa Emerald Mansion. Tapos magdamag din sila doon natulog. Tapos inaantay siya ni, siyempre, kalimpi niya si Paul Aquino. Naantay siya kung saan siya, pinuntahan siya doon, 10 oras ng gabi. Pag niya, nakatulog ako, hindi ko nabatikan si Paul Aquino, akyat na pala. Pag akyat niya na sa taas, nakita niya yung kama. May may dalawang plato na doon, may mga alak, dalawang inuman alak, isa na. Tapos may panty pa nakalukot sa kama. Di masama yung niya. Isip niya, si Kalimin siya. Pagpasok, pinutusan niya ako sa dito. Sino nagputusan niya? Si Paul Aquino. Ano sabi niya sa'yo? Sinungaling. Kasi pagtanggol ko sa akin, pala nakita na niya, nasurvey na lahat doon sa kwarto. Tapos, ano nangyari? Yun, nangyari yun. Wala na, umuwi na muna siya doon sa kanilang Bel-Air nila, dyan sa bahay. Pagdating niya doon, si Corina andun na sa Bel-Air. Balik tayo doon sa Bel-Air, yung pananakit sa'yo. I-detalye mo nga kung paano nangyari. Yung pananakit. Pananakit sa'yo doon sa Bel-Air. Yun nga, nag-away nga sila ni Paul Aquino. Yung pag-away nila, ginagamit ng pangalan ko ni Paul Aquino na sinabi ni Edith ganyan. Yun. Yun lang narinig ko. Sabi ni Edith ganyan. Sabi niya. Yun, si Corina, agad, chinilas niya kagad, sinampal kagad sa mukha ko. Akala siguro niya, may kinuwin ko siguro, Paul Aquino, yan ang pag-akala siguro yun. Pero wala naman akong kinukwento kay Paul Aquino. Hindi niya alam na si Paul Aquino mismo ang nakaano sa kanya. Huli. Doon sa Emerald Mansion na nakita ni Paul Aquino. Tapos gumagamit na si Paul Aquino na ako. Hindi niya alam na pati ako madadamay dyan sa nila. So ano nangyari? Pagkahampas sa'yo sa tsinelas? Yun, paghampas nga yung tsinelas, Anong ginawa ang mo? sakit, namula talaga, sabi, ano talaga ako siya, kunin ko na lang yung sweldo, paalis na lang ako. Tapos? Yun, pag sabi kong ganyan, lahat dinampot, may bato sa akin. Tapos sabi ko, sus, mamatay ako rito. Kailangan lalaban talaga ako rito. Yun, lapitan ko sana naman, sabunutan na lang kami ba. Lumapit sa Paul Aquino, ginanyan nga ako. Kaya natihaya ako tumba. Tapos napaihi ako. Yun, kaya yung binuhat niya ako. Tapos binalandra doon sa hallway. Binuksan yung pinto, tapos binalandra ako sa hallway. Tinamaan ako sa ganito. Yun. Talang nung mga dada sa kabila, pagbukas nila sa pinto, umiyak na duguan. Yun, hinila nga. Kanilang naghila. Saan ang tama? Ito. Tapos hinila ko sa at tinago ko sa ilalim ng kabinet. Pero, bayaran niya ako ng 2 milyon. Pero, Ano yung 2 milyon? may kapalit. Sino ang Thank you. Yung driver ba niya, pinapahanap niya ako na ayon doon sa nakausap niya, yun naman ang naghatid sa akin ng salita na ganyan, na hinahanap nga ako para yun na lang kaso, bayaran niya ako 2 milyon. Kaso may kapalit. Ano yung kapalit? Sasabihin ko sa TV na hindi ko sasabihin sa TV na binayaran niya akong 2 milyon, pero meron siyang iutos sa akin na yun ang sasabihin ko sa harap sa TV na ko no. Anong nag-reaction mo doon? Nung nagsalita siya ng gano'n, bahala na wala akong 2 milyon.
Kahit na pobre akong tao, ayaw ko masabing magnanakaw ako. Ang sakit naman yung sabihin, para may sakit na kitong nun. Okay lang na maghirap ako. Hindi naman ako sanay sa marami, hindi naman ako nasanay sa marami akong pira. Nasanay naman ako sa pira maliliit. At least, nabubuhay ko ng anak ko sa magandang paraan. Kay magkaroon ka ng maraming pira. Nya, buong mundo nakakaalam, ganyan ka. Paano na yung mga kakilala ko? Ay, ganyan pala yung si ano. Ang galing naman niya, bahala na, wala akong pira. Parang sinasabi mo, kapalit ng 2 milyon, aaminin mo. Oo, aminin ko. Yung mga Oo. kasong inanin mo. Oo, sasabihin ko na ano, na patawarin mo ko, Corina, nagawa ko yung ginawa ko. Ganyan mga parang, anuhon kanya nga, ang kinin ko ngayon, nakakaw ko yung mga ganyan. Hindi na bali. Total, di naman ako nangingilig, magkikita akong pera. Hindi mo ko sanay sa kahit marami akong pera, kahit wala akong pera, parehas pa rin ang ano ko. Malay mo balang araw, mabuksan din. Na ito na yung pinapangarap ko. Talagang inano ko na yan dahil mali siya. Bakit? Inisyon niya kung may warrant of arrest, wala ko galing sa kanya. Kung hindi yun, di bali wala na sa akin sana yun. Pero ngayon, inano ko na, mapreso ako nung walang dahilan. Siya magpakasarap na sa buhay niya. Siya tong nangastigo, siya tong nangbubugbog.